Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang magising si Carmela ay nilibot niya ang paningin niya. Naalala niya namang sa hotel siya natulog. Bababa na sana siya ng kama para maghilamos sa CR nang makita niya si Idam na mahimbing na natutulog sa sofa. Hindi niya akalain na hindi pala ito umalis kagabi. Halos tumalo ng puso ni Carmela sa gulat ng mag-ring ang cellphone niya. Mabilis na yung kinuha sa side table at papatay na sanang tawag. Nang aksidente niya itong nasagot, napanok siya dahil daddy niya ang tumatawag sa kanya. "Where are you?" Seryosong tanong nito. Hindi sana kakausapin ni Carmela ang kanyang ama, pero wala na siyang choice dahil nasagot niya na ang tawag. Dahan-dahan na bumaba ng kama si Carmela saka siya nagtungo sa balcony. "Carmela, answer me. Where the hell are you?" Galit na sigaw sa kanya ng kanyang ama. "Bakit gusto niyo pa rin akong hanapin, Dad? Alam niyo kung anong ginagawa sa akin ni Tita Shoni. Pero wala kayong ginagawa para sa akin. Hinahayaan niyo akong ikulong niya sa madilim na lugar na yon." Lakas loob niyang saad sa kanyang ama. "Umuwi ka ngayon din. Kailangan kitang makausap. Kapag hindi ka umuwi sa loob ng 1 oras, kalimutan mong maging ama mo pa ako." Galit na saad ng kanyang ama saka nito ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Ayaw niya pang umuwi dahil sigurado siyang ikukulong na naman siya. Pero oras na itinakwil siya ng kanyang ama, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. "Umuwi ka na muna at kausapin mong pamilya mo." Napalingon si Carmela sa likod niya. Nandun naman si Idam na mukhang narinig ang sinabi ng kanyang ama. "Kapag bumalik ako, sigurado akong ikukulong na naman ako ni Tita Shoni." Sagot niya. Pakiramdam niya ay tuluyan siyang mababaliw kapag muli siyang ikinulong sa attic. "Paano mo sila lalabanan kung ganyan kakahina? Kakausapin mo lang sila pero hindi mo magawa. Ang lakas ng loob mong alokin ako ng kasal para makapagiganti ka sa kanilang lahat pero hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo. Sa simpleng problema lang." Hindi nakasagot si Carmela. Hanggang kailan ba siya magiging mahina? Kailangan ba ibang tao pa ang gigising sa kanya? Napabuntong hininga na lang siya saka siya tumango kay Idam. Sabay na silang lumabas ng hotel at sumakay ng sasakyan. Inihatid ni Idam si Carmela sa bahay nila pero hindi na ito pumasok at umalis din kaagad. Malalalim ang bawat paghinga ni Carmela dahil natatakot siyang hindi niya magawang ipaglaban ang sarili niya. Pagpasok niya sa sala, isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Naguguluhan niyang tinignan ng kanyang ama na galit sa kanya. "Ano bang nagawa kong kasalanan para deserve kong makatanggap ng sampal sa inyo, Dad?" Tanong niya dito. Gusto niya nang umiyak pero pilit niyang pinapalakas ang loob niya. "Ano ba sa tingin mong iniisip mo, Carmela? Ilalagay mo ba talaga sa kahihiyan ng pamilya natin? Ikakasal ka na kay Omar ngayong buwan. Gusto mo bang i-cancel yon dahil nakipagkita ka na sa ibang lalaki? Sa dami ng lalaki, bakit si Idam pa? Si Idam na fiancé ng kapatid mo." Galit na wika ng kanyang ama. Napalunok si Carmela. Ito naman ang gusto niya pero bakit kinakabahan at natatakot siya? Paano nila nalaman na nakikipagkita siya kay Idam? "What are you talking about? Hindi ko alam ang sinasabi niyo." Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang idamay pa si Idam sa gulo ng pamilya nila, lalo na't hindi pa niya ito nakukumbinsi na pakasalan siya. "Hindi mo alam? Kalat na ngayon sa news ang pagpasok niyo ni Idam sa hotel. At kanina lang kayo lumabas. Magdamag kayong magkasama sa isang kwarto sa isang hotel." Singit naman ni Shoni. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Carmela. Nasa news na silang dalawa ni Idam. Hindi pa niya nakikita yon pero paano nangyaring nasa news na sila? May reporter bang nakakita sa kanila? "Tingnan mong kapatid mo. Umiiyak na ng dahil sa'yo. Hindi ko alam kung kilala pa ba kita, Carmela. Isa kang malambing at hindi malanding babae. Pero bakit ibang-iba ka na ngayon? Gusto mong isisi kay Sofia kung bakit hindi matutuloy ang kasal niyo ni Omar? Pero ang totoo, you cheated." May dingwigan ng kanyang ama. Tipid na lang nang umiti si Carmela. Siya ba talaga ang malandi? Umiyak lang si Sofia sa nakita nila sa news. Siya na naman ang kawawa at biktima. Kung sa bagay, ano pa bang aasahan niya sa pamilya niya?
Wala naman siyang kakampi sa kanilang lahat, ang sarili niya lang ang meron siya. Ako na naman ang mali. Sa tuwing sinasabi ko sa inyong mga pagkakamaling nagagawa ni Sofia, hindi kayo kaagad naniniwala. Kailangan ko pang magpakita ng proof sa inyo bago niyo ko paniwalaan, pero ako, kapag sinabi nilang mali ako, hindi na nila kailangan ng kahit na anong pruweba. Pinaniniwalaan niyo sila kaagad. Sasaktan niyo ko kaagad at pagagalitan na hindi niyo malang ako tinatanong kung totoo ba ang mga paratang nila sa akin. Ako ang legal niyong anak, Dad. Sinabi niyo sa akin na kilala niyo ako. Kilala niyo ako na hindi ko magagawang magsinungaling sa inyo, pero bakit hindi niyo na ako kayang paniwalaan? Ako ba talagang hindi mo nakilala, Dad? O ikaw ang hindi ko nakilala? Akma sanang sasampalin ni Marvin ang anak niya nang pigilan siya ni Omar na bagong dating. Pasensya na po, Mr. Hidalgo. Ako na lang ang kakausap kay Carmela. Saad nito tihilayin niya na sana si Carmela nang inis na inilis ni Carmela ang pagkakahawak ni Omar sa kanya. Masama pa rin ang tingin niya sa pamilya niya. Alam mong ikakasal ka na si Adam naman na magiging asawa ng kapatid mo. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto mong umatras sa kasal niyo ni Omar? Gusto mong agawin kay Sofia si Adam? Nagmula rin naman sa mayamang pamilya si Omar, kaya bakit inaagaw mo pa si Adam sa kapatid mo? Galit na sigaw ni Shoni kay Carmela. Buong tapang naman na sinalubong ni Carmela ang masasamang tingin sa kanya ng pamilya niya. O kung matatawag nga ba niya na pamilya, tinignan ni Carmela si Sofia ang umiiyak pa rin. Umiiyak ka dahil kasama ko si Adam. Bakit hindi mo sabihin sa kanilang palulokong ginagawa niyo sa akin ni Omar? Alam kong alam mo, Sofia, kung anong dahilan ko kung bakit ako umatras sa kasal namin. Gusto mo pa bang idetalye ko lahat? Baling ni Carmela sa kapatid niya. Nalaki naman ang mga mata ni Sofia. What are you talking about? Huwag mong idinadamay ang anak ko sa dahilan mo kung bakit ka umatras sa dahilan mo. Kung bakit umatras ka sa kasal? Sabat ni Shoni. Seryosong tinignan ni Carmela sa mga mata si Shoni. Matagal na ako niloloko ni Omar at ang babaeng totoong mahal niya ay hindi natuloy ang sasabihin ni Carmela nang pigilan siya ni Sofia. Pero ngumisi lang si Carmela. Enough, Carmela! Sigaw ni Sofia. Hindi ba't ikaw ang babaeng pinagpalit sa akin ni Omar? Bakit hindi na lang kayong dalawang magpakasal? Galing din naman sa mayamang pamilya si Omar. Ani ni Carmela na nakipagtigil sa kanilang lahat. Enough with your lies, Carmela! Galit na sigaw na rin sa kanya ng stepmom niya. Honey, what's wrong? Nag-alalang sad ni Shoni na biglang mahilong kanyang asawa. Inalalaya niya itong maupo sa sofa para hindi ito bumagsak sa sahig kung sakaling mawawalan siya ng balanse. Look what you did! Hindi ka pa ba nagsasawa sa panggugulo sa pamilya natin? Palagi mo nilang binibigyan ng sakit ng ulo ang daddy mo. Hindi ka ba naawa sa kalagayan ng iyong ama, Carmela? Itigil mo ng pagsisinungaling mo at paninira sa kapatid mo. Hihingi tayo ng sorry sa pamilya ni Omar dahil malaking gulot kahihiyan ang ginawa mo. Handa ng lahat para sa kasal ninyo at wala kang magagawa kung hindi ang ituloy ang kasal. Umiling si Carmela dahil kahit na anong mangyari, hindi na siya magpapakasal kay Omar. No, matigas na sagot ni Carmela na lalong ikinakulo ng dugo ni Shoni habang umiiyak pa rin si Sofia. Hindi pa nakakausap ni Sofia ng personal si Adam pero si Carmela nakasama niya pa ito sa hotel at magdamag silang magkasama. I'm sorry, Mrs. Hidalgo. Ako nang kakausap kay Carmela. Sabat ni Omar sa kanya sa pilitang hinila si Carmela. Ano ba, Omar? Let me go! Pagpupumiglas ni Carmela pero hindi siya pinakawalan ni Omar. You're hurting me! Sigaw pa niya dahil mahigpit ang pagkakahawak ni Omar sa kamay niya. Patuloy pa rin naman siyang hinihila ni Omar hanggang sa makarating sila sa pool area. Binitawan na ni Omar si Carmela at hinarap ito. Hinaplos naman ni Carmela ang palapulusuhan niya na hawak-hawak ni Omar kanina. Gusto mo i-cancel ang kasal? Alam mo ba kung magkano nang nagastos ng pamilya ko? Para lang sa kasal natin tapos sa atras ka lang? Carmela, ano pa bang paliwanag ang dapat ko sabihin sa'yo? Wala kaming relasyon ni Sofia. Sinamahan ko lang siya nang makita mo kami sa hotel. Pagpapaliwanag ni Omar. Hilaw namang tumawa si Carmela sa kanya masamang tinignan si Omar. Sa tingin mo ba paniniwalaan ko sinabi mo? Hindi na ako bata na pwede mong lokohin.
Kung gusto mong magpakasal, si Sofia ang pakasalan mo. Tinutulungan ko na nga kayong dalawa para maging masaya kayo tapos sa akin ka pa rin magagalit? Mahal kita, Omar. Pinagkatiwalaan kita at umasa kung magiging kakampi kita. Pero si Sofia pala ang mahal mo at hindi ako. Bakit gusto mo pa akong pakasalan kung hindi ako ang makakapagpasaya sa'yo? Maging totoo ka sa sarili mo. Hahayaan mo na lang bang magpakasal si Sofia sa ibang lalaki? Litanya niya. Hindi naman nakaimik si Omar. Salubong pa rin ang mga kilay niya habang nakatingin kay Carmela. Itutuloy natin ang kasal, kaya layuan mo na si Idam. Dahil ikakasal na siya sa kapatid mo. Gusto mo bang maging kabit? Hindi ko alam kung bakit bigla ka nagbago, Carmela. Akala ko ay ibang-iba ka sa ibang babae pero bakit inaagaw mo ang fiancé ng kapatid mo? Hilaw na tumawa si Carmela. Hindi niya akalain na paninindigan talaga ni Omar ang pagsisinungaling niya. Sino ba sa ating dalawa ang biglang nagbago, Omar? Dahil ba sa hindi ko maibigay sa iyo ang gusto mo? Kaya naghanap ka ng iba? Ikaw ang lubos na nakakaalam kung anong ginagawa sa akin ng stepmom ko. Akala ko ikaw na ang solusyon para makaalis ako sa kinalalagyan ko. Akala ko makakawala na ako sa pagkakakulong sa akin ni tita. Pero ikaw palang magiging dahilan para mas lalong magalit sa akin si daddy. Omar, nakikiusap ako sa iyo. Aminin mo na lang sa pamilya ko at sa pamilya mo ang totoo. Nakikiusap na saad ni Carmela, nagbabaka sakaling kakampihan siya ni Omar. Gusto mo bang makawala sa akin? For what, Carmela? Para ba malaya kang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon mo kay Adam? Bagsak ang balikat ni Carmela sa sinabi ni Omar. Kahit ano yatang pakiusap ang gawin niya, hindi siya pakikinggan ni Omar. Itutuloy natin ang kasal, dagdag pa ni Omar bago to umalis. Napaupo na lang si Carmela sa lounge at hilaw na tumawa. Hanggang kailan siya pahihirapan ng mga taong sa paligid niya. Hindi niya na alam kung sino ang kakampi niya. Ma'am Carmela, pinapatawag po kayo ng inyong ama. Agaw atensyong saad ng isang katulong nila. Nangihina namang tumayo si Carmela at para bang nakalutang na lang siyang naglalakad, papasok ng kanilang bahay. Blanko niyang tiningnan ng kanyang ama na nakaupo sa sofa. Ipapatawag ko mga magulang ni Omar para mag-dinner tayo bukas ng sabay-sabay. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng bagay na ikakagalit ko, Carmela. Linawin mo sa kanilang lahat na wala kayong relasyon ni Adam. Ganon din sa publiko. Nakakahiya sa pamilya ni Omar at ni Adam ang gulong ginagawa mo. Magiging parte na ng pamilya natin ang pamilya ni Omar kapag ikinasal kayo at ganon din si Adam kapag ikinasal na sila ng kapatid mo. Palalampasin kong ginawa mo ngayon, Carmela. Pero oras na gumawa ka na naman nang ikakasira ng pamilya natin. Kakalimutan kong naging anak pa kita. Mapait na ngumiti si Carmela dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay may maliliit na karayom ang tumutusok sa dibdib niya. Bakit ba kahit na anong paliwanag ang sabihin niya, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang ama? Hindi na sumagot si Carmela. Pumasok na lang siya sa kwarto niya at wala na siyang pakialam kung muli na naman siyang ikulong ng kanyang stepmom. Nakasandal siya sa headrest habang yakap-yakap niya ang dalawang tuhod niya. Hanggang kailan siya magtitiis sa loob ng bahay nila? Nang may pumasok sa loob ng kwarto niya, hindi niya ito nilingon. Naupo naman si Shawnee sa gilid ng kama ni Carmela. Kung hindi lang dahil sa daddy mo, sa atik ka na naman sana matutulog ngayon. Huwag na huwag mong sisiraan ang anak ko, Carmela. Dahil kahit na anong gawin at sabihin mo, hindi ka na paniniwalaan ng daddy mo. Huwag ka nang umasa na may kakampi ka pa. Kung minahal man ni Omar si Sofia, hindi na kasalanan ni Sofia yun. Kung mas masarap siyang magmahal kaysa sayo. Ani ni Shawnee na ikinangisi ni Carmela. Inaami mo ba na pokpok ang anak mo? Kung ikakasal man ako kahit kanino, masasabi kong malinis pa rin akong babae kaysa sa anak mo. Ano kaya sa tingin mong sasabihin ni Adam kapag nalaman niyang pinagsawaan na ng ibang lalaki ang anak mo? Naikuyom ni Shawnee ang kamao niya. Gusto niyang sampalin si Carmela pero malayo to sa kanya. Hindi mo masisirang anak ko dahil sarili mo lang ang lalo mong sinisira kapag sinusubukan mo siyang siraan. Ayusin mo ang desisyon mo. Pag-isipan mo mabuti ang mga sasabihin mo bukas sa pamilya ni Omar. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong sa ati ka titira. May diing saad ni Shawnee sa kanya iniwan si Carmela.
Niyakap na lang ni Carmela ang sarili niya. Ano bang ipinaglalaban niya? Kahit na siya ang tama natatalo sa huli, mas mabuti siya pa rin ang manahimik na lang siya at isipin na parang walang nangyari. Halos 2 oras na lang ay darating ng bisita ng pamilya nila. Nag-iisip na rin si Carmela kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung pakikinggan niya na lang ba ang kanyang ama at ang stepmom niya. Itutuloy niya ba talaga ang kasal kahit na alam niyang masasaktan lang siya dahil hindi naman siyang mahal ng lalaking mapapangasawa niya? Saan ka pupunta? Hindi ka pinapayagang makalabas. Wika ng palagi nagbabantay sa labas ng kwarto ni Carmela. Hindi pa ba nasasabi sa'yo na may dinner kami ngayon kasama ng pamilya ng fiancé ko? Gusto mo bang ikulong ako dito hanggang matapos ang dinner? Blankong saad ni Carmela nang dumating naman si Shawnee ay tinanguan niya ang lalaki nagbabantay kay Carmela. Nilampasan na ni Carmela ang lalaki saka siya bumaba ng hagdan. Dumiretso si Carmela sa pool area. Maliwanag ng paligid at may oras pa siya para mag-isip. Kapag dumating ng mga magulang ni Omar, siguradong wala na siyang magagawa kung hindi ang ituloy ang kasal. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Dinungkot niya ang cellphone niya. Sa bulsa niya sa kanya tinawagan ang number ni Idam. Kahit na alam niyang posibleng hindi yan sagutin ni Idam. Habang hinihintay niya na may sumagot sa tawag niya, ay kinakagat niya ang kuko niya. Kinakabahan na siya dahil kulang na siya sa oras. What? Halos tumalo ng puso ni Carmela na marinig niyang malamig na boses ni Idam. Let's talk please. Nakikiusap na saad ni Carmela. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa phone niya. Umaasa na sana yung makikipagkita sa kanya si Idam. Nakagat niya ang pang-ibaba niyang labi nang hindi siya makakuha ng sagot mula kay Idam. For what? Malamig na tanong nito. Gusto mo pa rin ba akong pilitin na pakasalan ka? Ano ba ang kaya mong ibigay sa akin bilang kapalit? Pag-usapan natin yan kapag nagkita tayo. Wala na akong oras para kausapin ka pa sa cellphone. Pwede ka ba ngayon? Kung hindi ka pa rin papayag sa alok ko sa'yo, ito na ang huling tatawagan kita at kakausapin. Aniya. Wala na naman siyang nakuhang sagot kaya napayuko na lang siya at napabuntong hininga. I understand. I'm sorry if magkita tayo. I'll send you the location. Sagot ni Idam sa kanya ibinaba ang tawag. Nakahinga naman na maluwag si Carmela pero kinakabahan pa rin siya dahil hindi pa siya sigurado kung papayag na ba si Idam o kung ito na ba ang huling pag-uusap nila. Nang makatanggap siya ng message ay tinignan niya ito kaagad. Tinignan niya ang paligid niya, abalang lahat sa paghahanda para sa pagdating ng bisita nila. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Carmela bago siya nagtungo sa garahe nila para kunin ang kotse niya. Saan po kayo pupunta ma'am? Tanong ng security guard sa kanya. Pakibuksan na lang ang gate kuya, babalik din ako, hindi ako tatakas. Wika niya rito pero nagdadalawang isip ang guard kung pagbubuksan niya ba si Carmela. Inis naman tinignan ni Carmela ang guard nila. Hindi siya masungit sa mga katulong nila o sa mga tauhan nila pero sawang-sawa na siyang maging mabait. Gusto mo bang tawagan ko pa si daddy bago mo ko pagbuksan ng gate? Pagbabanta niya, mabilis naman binuksan ng guard ang gate. Pagkabukas ng gate ay lumabas na si Carmela, mabilis ang pagtakbo niya para makarating kaagad sa meeting place nila ni Idam. Unti-unti nang kinakain ng dilim ang liwanag at sigurado siya. Anumang oras ay hahanapin na siya ng stepmom niya. Makalipas ang kalahating minuto, ay nakarating na si Carmela sa isang park na meeting place nila ni Idam. Naupo siya sa isang bench malapit sa entrance para makita siya kaagad ni Idam. Matyaga siyang naghintay at halos kalahating minuto siyang naghintay bago dumating si Idam. Nakahinga siya ng maluwag dahil akala niya hindi siya pupuntahan ni Idam. Tahimik na naupo si Idam sa bench, nakatapat lang ni Carmela. Ilang minutong katahimikan ang nanaig sa pagitan nilang dalawa. Anong gusto mong sabihin sa akin? Blankong tanong ni Idam kahit alam niyang pipilitin lang siya ni Carmela na pakasalan ito. Hindi ko alam kung paano kita makukumbinsi na akong pakasalan mo. Pero sana pumayag ka. Nakikiusap ako, Idam. Hindi ako pwedeng maikasal kay Omar. Alam ko naman na ayaw mo rin namang maikasal kay Sofia, right? Pwede tayong mag-file ng divorce kapag nakuha na natin pareho ang gusto natin. Hindi ko alam kung anong maibibigay ko sa'yo bilang kapalit pero kung sakali mang matagumpay kung mabawi ang kumpanya kay Tito Shawnee, I will give you my 30% share, sagot ni Carmela. Napangisi lang naman si Idam. Kitang-kita niya sa mga mata ni Carmela ang pagiging desperada nito.
Gustong-gusto mo talaga makapaghiganti sa mga taong niloko ka. Tila ba nanghuhusga pa niyang saad kay Carmela? This is not just about revenge. Makapangyarihan ng pamilya mo at kapag ikaw ang naging asawa ni Sofia, ibig sabihin, yun na rin talagang katapusan ko dahil malaya na nilang makukuha ang kumpanya. May karapatan ako sa kumpanya namin pero ang stepmom ko wala. Siya lang ang pansamantalang nagmamanage ng kumpanya dahil may sakit si daddy. Napataas ang kilay ni Idam sa sinabi ni Carmela. Hindi siya madaling magtiwala kaya hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba si Carmela. Your stepmom is your father's wife kaya may karapatan na rin siya sa lahat ng ari-arian niyo. Hindi sila kasal. Mabilis naman sagot ni Carmela. Kung kailangan kong lumuhod sa'yo para pumayag ka lang gagawin ko. Alam kong desperada na ako. Wala na rin akong pakialam sa sasabihin mo sa akin. But I need your help. Sofia is interested in you at willing siyang iwan si Omar para pakasalan ka. Nang makita nila sa news na magkasama tayong dalawa na lumabas ng hotel, galit na galit sa akin si Tita Shoni at umiiyak si Sofia. It's so satisfying to see them mad and crying. Anas ni Carmela, nakatitig lang naman si Idam sa kanya. Hindi alam ni Idam kung bakit nakikipagkita pa rin siya kay Carmela. Kahit nauna pa lang, ay wala naman siyang planong tulungan ito. Pilit niyang iniisip kung saan niya ba posibleng nakita si Carmela pero hindi niya maalala. Bakit nga kaya gano'n na lang ang interes ni Idam kay Carmela? Makumbinsi kaya siya ng dalaga at pakasalan niya si Carmela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.